Matagal na natin pangarap para sa Giorno. Nakakapuyat kaya yung kakaisip kakahanap ng pyesa gabi-gabi bago ako matulog. Basta yung setup na gusto kong gawin kasi, yung masusundan siya ng mga tao. Wapo, gano'n. Lumakas yung performance. Finally, dumating na yung package natin. Ito yung matagal ko na inaantay. Matagal na natin pangarap para sa Giorno. Brand nga pala nito ay Secret Good Racing or SGR. Ito na siya. Yan, napakagaan. Yan, syempre mugs para sa Giorno natin. Maganda rito, CNC, kaya napakagaan. Tsaka yung finish niya, syempre maganda. Talagang match dun sa mga gusto nating ipakabit na accessories. Ganda ng finish, craftsmanship. And meron din siyang CNC na rotor disc hub. Check din natin yung isa, pang likod. So ito naman yung pang likod. May brand SGR, CNC, tubeless. So yun yung tsura niya. Tsaka ang gaan talaga. So yung performance ng motor gaganda. Tsaka yung handling dahil syempre naging lightweight yung mugs. Hindi lang naman sa forma tsaka kulay. Mas nagiging lightweight siya. Ito may kasama na rin siyang bar end. Ayun, thank you sa Secret Good Racing. May libre pang bar end. Oh. Tingnan natin yung bar end nila. Uy, ganda rin ha. So just in case na ibabalik ko na yung side mirror natin sa dating pwesto, gamitin natin to. May green din kasi siya, terno. Sa motif natin. Tapos may kasama na rin spacer yata to. So nabili nga pala natin to for 8,500 sa PPR Speed Mode. And syempre sa owner niya, shoutout kay Pipoy Lunaria. And syempre ang next step is ipapa-install na natin siya. Let's go! So ito na yung stock room natin ng mga smaller bikes natin. Pero may isang big bike dito nasama. Kasi puno na dun sa main garage. Ito na uwi natin from the racetrack si GX4RR. Ito ngayon si Giorno natin. Papalitan natin ng mugs. Kaya lang, parang hindi siya kakasya ngayon. Dikit na dikit naman yung parada dito sa yung sa dalawang to. Pero maganda kay Giorno, maiksi lang yung wheelbase niya. Kaya hindi siya mahirap ilabas. Pero gagawin natin muna. Pasok muna natin si 4R sa dulo. So ito mga katingin, nakatabi tayo ngayon sa Caloocan. Hanap tayo ng shop dahil papa-install na natin finally yung bago nating mugs. Matagal tayo naghanap at naghihintay kung anong mugs ang pwede. Siyempre bukod sa aesthetic, siyempre ang purpose nun is lightweight. Mas maganda ang performance kapag mas magaan, mas maganda yung acceleration, mas maganda rin yung handling. Kaya tayo magpapalit ng mugs. And siyempre pangatlo, yung forma. Tsaka yung kulay kasi, alam mo naman yung kulay. Ganda ng kulay ng mga CNC, yung kasi nauuso ngayon. Lalo yung design nitong Secret Good Racing SGR, yung design niya. Gustong gusto ko yun eh. Kumbaga parang similar siya dun sa OZ Racing na forged wheels na nilalagay sa mga big bikes. And syempre, alam nyo naman, mahirap. Ang testing ng mga motor ng iba, kagaya nung maalala nyo yung vlog natin sa Cebu. Gumamit tayo ng Giorno, pinahiram tayo ni JP, shoutout kay JP sa Cebu. Pagkahiram natin, nalaman natin yung mga kulang, ang dami natin palang kulang. Kaya parami yung kailangan natin ngayon sa Giorno. Hindi matapos-tapos, no? Ito yung unlimited episode ng Giorno. Hindi naman siguro. Feeling ko naman malapit na tayo sa katapusan ng ating build. Pero hindi ko lang masabi kung ilang pang episode. Kasi naman yung ibang parts in order ko pa at hindi pa dumarating. Tapos yung kausap kong shop na supposed to be na in-orderan ko at mag-i-install, eh hindi pa siya pwede. Kaya nagre-reschedule. Kaya sana sabay-sabay na sana gagawin natin. Pero okay lang naman. Importante matapos natin yung build. At importante, satisfied tayo. So, kung i-compare natin to doon sa Giorno na nagamit natin yung kay JP sa Cebu, yung suspension wise, hindi naman nagkakalayo. Si Pro Fender, fully adjustable kay Öhlins. Pero syempre, slightly better. Syempre, di ba? Binabayaran mo eh. Syempre, kung gusto mo ng low budget with the performance na hindi malalayo sa mga premium, okay na rin si Pro Fender kasi kilalang brand na to. Diba? Reputable brand na to pagdating sa mga suspension, lalo sa mga 4x4 sa mga sasakyan. Kaya rin natin siya napili. Syempre yung natipid natin kasi nasa kalahati siya ng presyo ng Öhlins. Na-save natin, pwede natin ngayon pambili ng iba pang mga parts kasi alam nyo naman napakagastos. Tsaka yung build natin dito, pang diin ang build na dito pang show na pag sinabi mo na dito lahat ng malulupit, hindi ganun. Siyempre kino-consider natin pa rin yung practicality, kung ano yung mas sulit sa budget. Pero siyempre kung only budget ka, kagaya ni JP
Ilagay mo na lahat ng the best para wala ka nang iniisip. Kasi pag nagkamali ka naman ng nilagay, for example, nagtipid ka tapos hindi mo nagustuhan, manghinayang ka, in the end, mas nasayang yung pera mo. So meaning, kung nilagay mo lahat ng premium high-end na brand, hindi ka manghihinayang kasi nalagay mo lahat eh. Alam mo na the best yun of the best yung nilagay mo. Pero tayo, ini-explore natin kung paano natin ma-maximize yung ating budget. Masasatisfy tayo na mayroong performance at the same time may forma. Kasi minsan naman, di rin naman sa mga show naman, di naman lahat ay puro sa branding na lang nakasalalay. Yung mga judges ngayon, tumitingin na rin sila sa functionality. For example, magkaibang brand, magkaibang presyo, pero di naman nagkakalayo yung functionality nila. Like ito, parehas na fully adjustable. So, ayun, yun din yung mga reason ng mga nagtitipid, no? Pero so far, satisfied tayo. Maganda yung play nito. Maganda rin naman yung itsura niya. Bumabagay dun sa motif natin kasi nagustuhan ko din sa kanya, black yung suspension niya. So, kagandahan po ng black ang suspension. Kasi inaalis nga natin yung mga sa kanya, yung mga chrome. At yung isa pa kung bakit di ako nag-all-ins kasi yung kulay niya is gold. Wala tayong gold na motif dito. Although okay lang naman ng pamisa-misa may ibang kulay na isa. Pero wala lang. Talagang excuse lang natin. Isa pang excuse kung bakit tayo napunta sa Pro Fender na mas mura. And so far satisfied ako sa mga pinaglalagay natin. Hindi ako nagsisi, wala akong pinagsisihan. Gusto ko yung mga na ilagay natin dito kasi matagal natin pinag-isipan, no? Pinagpuyatan. Nakakapuyat kaya yung kakaisip, kakahanap ng pyesa gabi-gabi bago ako matulog. Naranasan niyo na ba yun? Maghahanap ka ng pyesa kung anong para sa motor mo. Siyempre, pinaka-final na gagawin natin dito is yung engine upgrade. Mga engine upgrade. Kasi balita ako, nakikita ko yung mga posting nila. May mga sinesetapan sila ng makina ng mga Honda. So, gusto ko kasi ang criteria ko, unang-una, syempre, yung medyo malapit within NCR. Pangalawa, yung nakagawa na ng mga Honda. Sanay sa Honda. Kasi kailangan yung medyo malapit para pagka babalik tayo for maintenance or mga tono-tono, ganyan, kailangan yun eh. So ngayon subukan natin pumasyal kay Takara Tires. So ayan, baka sakaling pumayag sila na mag-install ng mags. Kahit di tayo bibili ng gulong, sana pumayag, no? Pero kapag di natin nagustuhan yung performance na itong stock Enduro tires, papalit tayo ng Pirelli. Pero sabi ko kasi baka naman okay na eh, subukan muna natin. Kasi problema kay Pirelli, pogi makapit sa bankingan pero more on racetrack siya ginagamit dapat eh. So mag-inquire muna tayo kung pwedeng ma-installan to. And then, yun na. G na natin yan. Asa ba yung logo natin dito? Dami na. May nakadikit dito. Nawala yung sticker natin. Ngayon pala, hindi pa namin nakakalito ito. Solid, no? Nasa gitna. So, anong brand to? Ano yan? Secret Good Racing. So, magpapalit kayo ng gulong sa Giorno. Maganda, yung Pirelli. Ang gagamitin niya sa bankingan, tsaka pang show, ito Pirelli. Pirelli Diablo Rosso Scooter by 12. Ito yun. Yung pangharap. Pagbalik natin. So, mag-isipan natin. After long ride, mag-long ride muna tayo. Aljon. Shoutout sa Magina ko po. Maganda yung walang swing arm eh. Yan, kaya natin pinablock yung swing arm para hindi siya kumontra dun sa tingkad ng kulay ng mags natin. Kasi kung silver to, kasapawan niya yung mags natin. Ito yung mapag-block, mas bagay. Goods na yung likod. Pogi. Napaka-pogi. Grabe. Sheesh. So ito pinag-iisipan ko mga katingin nung papalitan ko ba itong brake arm, hindi ko alam kung anong kulay. No, nakasagabal siya dito eh. Pwede siguro green, kaso hindi mo papansin, di ba? Green din kasi ito. Hindi ko alam kung papalitan ko pa ba siya. So meron tayong binili para dito, na kulay green. Abangan nyo. Para magbumagay siya dun sa mag-match siya dun sa team natin. Yung tsura niya, nabuhay yung pagka-green. So ito na nga, nagawa na ang ating mags finally. Ito yung tinang mabubuo yung Giorno natin. Ito yung tsura niya pag nakalagay, diba? Alright, green na green.
So right away, talagang ramdam na gumaan na. Gumaan yung handling. Oh. So isang reason kung bakit nag-stock muna tayo is, di ko naman sinasabi na walang kwenta no, magpalit ng Pirelli na soft compound. Siyempre, pinaka the best tire pa rin yung pinaka makapit na tire, pero depende sa application. Pero syempre dapat ima-match mo dun sa application kung saan mo gagamitin at kung anong motor mo ilalagay. Kagaya na nga lang nitong Giorno, hindi naman kalakasan yung kanyang torque and acceleration, kaya wala siyang masyadong wheel spin sa arangkada. At pag naka-lean or cornering ka, hindi siya masyadong prone sa wheel spin nga na magpapaslide sa'yo. So malalaman natin pag magkakarga na tayo. Sa ngayon kasi gusto ko muna siyang enjoyin at gusto ko mabigay yung feedback ng stock tires, kung makapit ba talaga o kailangan palitan. Kasi mamaya naman, good for touring naman pala siya, mamaya medium compound naman pala siya, ay wag na natin siya palitan. Pero syempre kung talagang for example magre-race track na tayo or sobrang kargado na itong Giorno natin, yung pwede na tayong palit ng soft compound, yung tignan natin, let's see. Try din natin syempre sa Marilaki kung ubra. Parang kailangan ko sa kanya a quick throttle para konti piga lang, di ba? Gas full na. So overall, nagkaroon pa siya ng performance upgrade bukod sa kanyang aesthetics, bukod sa kanyang looks, for only 8,500 na SRP. Itong SGR bubuhangin, panalo, worth it siya para sa akin. So merong iba nagbebenta sobrang mahal eh. May nakikita ako mga Forge wheels ba yun? Basta may mga mahal na box na pang Giorno. Para sa akin, hindi ko alam kung gagastos ako ng kung willing ako gumastos ng mga sobrang mahal na mags. Basta yung setup na gusto kong gawin kasi, yung masusundan siya ng mga tao. For everybody na build, di yung build na for for rich kid build lang. Gusto ko yung ma-afford ng karamihan. Hindi ko man sinasabi mura lang, napakamura ng 8.5, pero kumpara mo sa mga ibang mags na nasa market, para sa akin siya, reasonable. And then may nakita kasi ako sa Giorno page, biniyahe itong Giorno sa highest point, biyahe sa Baguio. Sabi niya makapit naman daw, kaya gusto ko subukan kung talaga bang makapit. Tapos di ba malapad naman ang gulong ni Giorno. Tingnan natin, syempre nakaka-excite pag dumating na yung time na upgrade na natin into 160cc. Hindi ko lang kung gusto ko pa yung 180. Meron din kasi 180cc. Tingnan natin, mamaya kasi 180cc konti na lang Tapos same lang din yung gastos, 180 na, pwede maganda rin. Tingnan natin. And abangan nyo pa yung mga ibang build natin marami pa tayong upcoming build. Yung ZX4RR natin, nakuha na natin, bibuild pa rin natin siya. Meron pa tayong konting ilalagay sa kanya. Yung R1 natin, meron pa tayong konting accessories, tsaka sa H2. Tapos yung sniper, tuloy pa rin. Yung suspension and braking system, kumpletuhin na natin. Tapos meron tayong bagong dating na motor. Gawin natin ng konting makeover, nakakahilo hirap ng maraming bike. Actually hilang-hilo na ako kung paano ko i-schedule sila sa maintenance, sa build. Kailangan palitan yung battery, kailangan charge yung battery. So hindi rin madali ang maraming motor. And in fairness yung flat seat hindi masakit sa puwet Meron pa naman siyang foam, maganda yung foam niya, tsaka sakto lang yung lapat niya Kasi yung stock sobrang taas mo sa motor pag stock. Parang nasa nasa trono. Parang sabi nga nila parang nasa Inidoro. Sobrang taas niya. Kaya ito mas maganda, mas bumaba ka sa ground. Ang tagal ko hindi nakapag-ride, nakakamiss mag-ride Huling ride natin sa Cebu. Yun tayo na busy. Definitely gumaan yung acceleration. Gumanda ang acceleration niya. So yung rotational mass, malaking bagay din yun. Proven Nag-mountain. Woo! Diba? Lumakas yung performance.